Anong favorite mong ihaw-ihaw? Ako kasi, kahit may isaw, Adidas, balat ng baboy, tenga, taba, barbecue. Ang paborito ko, Betamax, yung dugo na square-square na inihaw. Favorite ko talaga yan. Hindi ko nga alam kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng ihaw-ihaw. Yun pa ang nagustuhan ko. Basta kapag nakakita ako ng ihaw-ihaw, ang una ko talagang itatanong at i-order kung meron silang Betamax. Dati. Pero ngayon, hindi na. Sa totoo nga niyan, lahat ng ihaw-ihaw ay iniiwasan ko na. Dahil sa isang karanasan na ibabahagi ko po sa inyo ngayong araw na ito. Tawagin niyo na lang po akong Willie. May edad na po ako sa kasalukuyan. Nangyari po ito medyo matagal na pong panahon nakakaraan. 2001 o 2002 ata. Nangyari po ito sa lugar po ng Pasay. Noong mga panahon po na iyan, nagtatrabaho ko noon sa isang construction site. Mahirap ang trabaho pero kahit papaano, nakakaraos naman. May isa na kasi akong anak noon at ako ang bumubuhay sa mag-ina ko. Kaya kailangan magdoble sikap. Kailangan magdoble kayod. Kailangan magtipid. Isa sa mga pagtitipid na ginagawa ko ay ang pagkain na lang po ng mga ihaw-ihaw. Tapos sasabihan ko na lang ng maraming kanin. Tapos sasabawan mo ng suka. Doon pa naman sa Pasay, samot-sari po ang mga nag-iihaw-ihaw. Tanghali man yan, hapon hanggang gabi. Ang duty ko po noon, hapon hanggang madaling araw. Kasi panggabi po yung ginagawa naming building noon. Kaya naman hindi na talaga ako mamomroblema noon sa pagkain ko. Kanin na lang po ang binabaon ko noon. Kagaya ng sabi ko sa intro, mahilig talaga ako mag-ihaw-ihaw at ang pinakapaborito ko sa lahat ay ang Betamax nga. Araw-araw Betamax po ang inuulam ko. Tapos iiba-ibahin ko na lang. Papartneran ko na lang ng isaw, Adidas, balat ng baboy, tenga, at kung ano-ano pa. Basta dapat may kapartner po na Betamax. Malaki po ang natitipid ko noon. Kasi isipin mo, isang Betamax ng noon 5 piso lang tapos napakalaki na. Sabihin na natin mga 4 na square. Tapos isaw noon yung 5 piso mo mahaba at makakapal na rin. Tapos 5 piso rin na Adidas, 5 pisong balat ng baboy, pwede na. 20 pesos lang, may 4 na ulam ka na tapos samahan mo na lang ng maraming kanin. Tapos yung suka pa. Talo-talo. Ali suka naman tsaka ali sibuyas eh. Tapos soft drinks din na 5 piso. Kung iisipin mo gagastos ka lang talaga ng sabihin na nating 30 pesos. Pwede na yun para sa ulam. Tapos nagbebisikleta lang din naman ako noon. Sa may tundo lang naman ang bahay namin ng misis ko noon. Kaya talagang malaking tipid. Bawat pera talaga kailangan mong tipirin. Lalo na kapag may binubuhay ka ng anak tapos hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral. Mabuti nga yung foreman na kakilala ko noon. Sa lahat ng project niya dinadamay niya ako. Kaya talagang pabor na pabor sa akin. Hanggang isang araw po noon, may nabalitaan po ako na meron daw bagong tayong ihawan. Ako naman kasi, wala naman akong suking ihawan noon. Kung saan meron Betamax, doon ako bumibili. Pare-pares lang din naman yung lasa nila. Suka lang talaga nagkakatalo. Pero basta Betamax, doon talaga ako. Minsan kasi madalas din magkaabusan ng Betamax eh. Mukhang marami rin talagang may hilig. Isang gabi po noon, siguro mga 10:00, break time po namin. Doon sa mga nabibilin ko ng Betamax, naubusan po sila ng tinda. Napakamot ako sa ulo noon hanggang sa naaalala ko yung sinabi ng isang katrabaho ko na bago ngang ihawan. Ako hindi ako makakakain ng walang Betamax. Kaya naman tinanong ko kung saan banda yon. Gusto ko magpasama kaso sabi medyo malayo raw. Kaya ako kahit malayo wala akong pakialam basta makakain ako ng Betamax. Gamit ang bisikleta ko, nagpunta pa nga ako doon sa mga sulok-sulok ng Pasay. Sa pagdating ko doon, napansin ko na katabi lang ito ng isang punerarya. Wala naman akong pakialam doon kasi gutom na gutom ako.
Walang customer noong mga sandaling yon. Pero maraming nakaihaw, maraming batch. May nag-iihaw rin na isang matanda. Nung may Betamax pa? Otoy, sakto may natitira pa. Maraming umorder eh. Yun, kunin ko na po yung tira. Sige Otoy, bibigay ko na sa'yo ng libre itong sobra. Bigyan na rin kita ng isaw tsaka barbecue. Tikman mo to para siguradong dito ka nabibili araw-araw. Nakakahiya po pero tatanggapin ko po, hindi ko natatanggihan yan. Bigyan din kita ng maraming suka Otoy, eto. Mabait ang matanda, pero ako hindi ako nagpapadala doon. Kailangan ko munang matikman ng mga luto niya, ang ihaw-ihaw niya. Mabilis naman pong naluto ang mga order ko. Pinabalot ko yun sa kanya tapos bumalik na rin po ako ng construction site. Doon ko kinain yung mga binili ko. At sa unang subo ko pa lang po ng Betamax na malaman-laman at malaki-laki, nasabi ko talaga sa sarili ko na yon ang pinakamasarap na Betamax na natikman ko. Napakasarap. Ibang-iba kumpara sa normal. Nakapabilis nga ako sa pagkain noon kasi bukod sa gutom na gutom ako, talagang ginanahan din ako. Ang sarap din ng timpla ng suka niya. Napakaraming sili, napakaraming sibuyas, tapos kulay pink pa. Grabe. Ang sarap-sarap. Nung gabi nga na iyon, talagang ginanahan ako sa pagtatrabaho. Parang may kakaibang lakas ang ibinigay sa akin ng ihaw-ihaw na yun. Sabi ko nga sa sarili ko noon, kinabukasan, doon ako ulit bibili ng pagkain. Malayo pero sulit naman ka ako. Kinabukasan nga, pagkasapit ka agad ng break time namin sa gabi, mabilis akong sumakay ng bike papunta nga doon sa ihawan na iyon. At sa pagdating ko nga doon, nakabalandra po ang mga ihaw. Namili nga ako kaagad. May baga na rin pong nakasindi. Pero yung tindero, hindi ko po nakita. Hanggang sa maya-maya, nakarinig po ako na nagsasalita doon sa may likod ng punerarya. Sa totoo niyan, wala naman sana akong pakialam eh. Hihintayin ko na lang kako yung tindero kasi baka may pinuntahan lang. Baka may ginawa o kung ano man. Pero bigla naman akong nakaramdam ng pagkaihi. Agad akong nagpunta doon sa may gilid. Doon sa may likod ng punerarya. Habang umiihi ako, may narinig ako ulit na nagsasalita roon. At mas malino na ito. Otoy, asa na yung mga in-order kong dugo? Eto ho, matigas na, ready to ihaw na. Dugo ba ito ng tao? Hindi ho purong dugong tao yan. Hinaluan ko rin ho ng dugo ng baboy yan kagaya ng gusto ninyo. Para hindi masyadong manuot ang dugo ng tao. Para manuot lang yung lasa ng dugo ng tao sa dugo ng baboy. Mabuti. Naputol ko ang pag-ihi ko noon at sumilip ako doon sa may gilid. At nakita ko na doon sa likod ng punerarya, may isang taong nag-aabot ng isang malaking tray doon sa matandang lalaki. Nag-abot ng pera ang matandang nag-iihaw. Tapos ngumingiti-ngiti pa ito. Ako naman, mabilis akong tumakbo at tumabas. Inunahan ko siya bago pa niya ako makita. Napamura ako noon. Anong ibig sabihin noon? May halong dugo ng tao yung nakain ko kagabi. Kaya pala iba ang lasa. Nagtago ako. Pinagmasdan ko yung matanda. Patuloy siya nagbenta kasi sunod-sunod po ang bumibili na customer. Ako naman nawalan na ako ng gana noon kasi natakot na rin ako. Nawalan na nga ako ng gana kumain noon. Bumalik ako sa construction site na walang gana. Latang-lata. Hindi na nga ako nakapagtrabaho ng maayos noon at napagalitan pa ako ni Foreman. Hanggang sa mag-uwian na. Kinabukasan po ng gabi. Pagpasok pa lang po namin, may kumakalat na balita. Siyempre nakuusyoso naman ako. Ayon sa narinig ko, yung napuntahan ko ngang ihawan, di ba may likod na punerarya? Napasara raw ito. Naraid daw ng mga pulis. At ang dahilan, alam niyo ba kung ano? Yung punerarya daw na iyon, nagbebenta raw ng mga katawan ng tao. Kung anong dahilan, walang kaide-ideya ang mga tao. Kasi hindi naman sinabi ng mga pulis basta ang sinabi lang, kaya hinuli, nagbebenta nga ito ng mga parte ng tao.
Ako naman noon, isa lang ang naisip ko noon. Alam ko ang dahilan. Baka kaya nila iyon ginagawa. Baka dahil pinapakain nila iyon sa mga tao. Kung anong dahilan, kung bakit, wala akong ideya. Samantala, minsan ko rin namang dinaanin yung ihawan na iyon at napansin kong wala na rin ito. Ang sabi-sabi, kasabay daw na wala ng punerarya yung ihaw-ihaw na iyon. Napapatanong nga ako noon dugo lang kaya ng tao yung binibenta doon sa ihaw-ihaw na iyon? Baka pati yung iba. Nilahukan din ng iba't ibang parte ng katawan ng tao. Nakakakilabot lang. Kaya mula nun, hindi na talaga ako kumain ng Betamax o kahit na anong ihaw-ihaw, liban na lang kung ako ang nagluto o kaya naman kakilala ko.